Alright, good morning mga agri. For today's video, ating pumpkin sweater. Ayan. Puputulin natin mga kaagri yung kanyang tahid. Ayan. Dahil mahaba na, pwede ito mag-cause ng injury. At pag pumalo ito sa atin, nako, babaon yan. So, iiwasan natin yan. Siyempre, kung maputol man ang tali, at least safe pa rin. Ayan. Ayan mga kaagri, tanggal na yung kanyang tahid. Ayan, putol na po natin, nabawasan natin. Ayan, so nagtatanggal tayo mga kaagri para hindi tayo mapalo. Pangalawa, kung makatakas man sila, maputol yung tali, hindi ho ito makakapalo sa ibang manok. At pangatlo, kapag ginawa ho nating broodcock mga kaagri, hindi ho masasaktan yung mga babae. Ayan, so next natin. Ayan, next natin mga kaagri, yung ating Oak Grove Green-legged. Ayan, medyo matapang po ito ng bagya mga kaagri. Ayan, ating mukha. Ayan, so medyo matapang dahil two-way cross po ito sa hatch. Male Sims over Oak Grove po mga kaagri. Ayan, medyo matapang po at bira mahawakan. So medyo mahaba na po yung tahid. So, babawasan natin mga kaagri. Okay? Alright. Sunod natin mga kaagri yung ating Male Sims Black. Ayan. So, winner nito yung tatay sa Cavite. So, mahaba na po yung mga tahid. Mga kaagri. So, tanggalan natin dahil iwas injury po. Okay. Alright. Sunod natin yung kapatid mga kaagri. Ayan. Medyo dati green leg ito, medyo yellow leg na siya. Ayan, so pinuto kayong buntot mga kaagri. So yan, problema yan. At yung paa, ito, haba na ng tahid. So tutulan natin ang mga hanggang dito mga kaagri. Okay, mga kaagri, kunin natin yung broodcock natin dahil medyo mahaba na yung kanyang tahid. Ayan. So putulan natin dahil babaon dyan sa likod ng babae mga kaagri. Ayan. Yung ating Larry Romero Gray. Meron siyang dalawang chicks na McLean. Ayan. So tanggalin po natin, kunin natin. Okay. Alright, isusunod natin mga kaagri itong golden boy na ito. Ayan. So tatanggalin po natin ang tahid. Swell natin mga kaagri. Ayan, haba na po ng tahid niya. Alright, so pagkatapos natin mga kaagri tanggalin yung tahid, bawasan. Ayan, ito na pong sunod natin mga kaagri. Maglalagay ho tayo ng wing band. Ayan, so mabilisan lang po ito mga kaagri. Para sa mga nagtatanong, this is personalized po. Ayan, so sir, para saan po ba yung wing band? Ayan, para po yan sa identification ng pedigree ng manok natin. Ibig sabihin po, para anong bloodline siya, sino ang tatay niya, sino ang nanay niya. Ayan, so meron po ito mga kaagri na serial number. Ayan, para matrace natin sa ating pedigree, doon sa ating breeding book, makikita natin kung alin yung magkakapatid. So mostly, trace natin yung mga magkakapatid mga kaagri. Dahil sila yung mga kasunod, halimbawa 11, 12, 13, 14 at 15. At malalaman din natin mga kaagri sa serial number na yan kung anong cross siya. Ano po, malalaman natin kung nagpanalo ba o hindi. So para mas mabilis po yung pag-alis natin. At another reason, para mas madaling ma-identify po natin mga kaagri. Ayan, yan po yung mga kahalagahan yan. Especially yung mga big time breeder po sa mga association, mga kaagri. Kasabay po yun na naka-record sa computer. Ano po? Para during derbies, makikita po yung serial number. May lalabas din po doon kung anong kulay ng manok, anong markings, anong buwan ba siya sinilang. Early bird ba, late born, national, or off season. So yan po mga kaagri, yung kahalagahan ng mga inputs natin. Ano po? Ayan. Sige po, maglalagay po tayo dito sa ating... Ayan, this is our golden boy, turning 6 months po ito mga kaagri. Ayan. So lalagyan po natin. Hindi na po natin ipapakita yung paglagay ng wing band dahil ibaban tayo ni YouTube. Dahil mas kala nila sinasaktan natin yung mga
manok. Okay po. So ito yung una natin. Ayan. Next natin mga ka-agri, yung ating white choco na green leg. Ayan. So turning 6 months din po ito mga ka-agri. Okay. Lagyan natin. Next natin, ayan. So ito pa rin po yung white choco na green leg. Mga galing JBB po. So wing banan po natin ito. Okay po. Ayan. Personal banded po. Hindi na po ito inabot ng association dahil konti lang po ito. So at nabisi rin po ako sa school. Hindi ko na po pinasabay. Ayan. So for share po ito. PM lang. Next po natin mga ka-agri, yung ating sweater gray. Ayan. So pulang-pula mga ka-agri. Ayan. Matanda ho ito ng 2 linggo doon sa mga ano natin dyan sa white choco. Yan po mga ka-agri. Ayan po mga ka-agri. Next natin yung ating golden boy. 5 months po ito mga ka-agri. Ayan. So medyo good station mga ka-agri. Ayan. So kunin natin. Medyo madami-dami pa tayo mga stag ngayon mga ka-agri. Ayan. So problem pa rin natin dito yung ulan. Ito po yung ating Oak Grove. Ayan. Ating signature line po na Oak Grove. Cross po sa Mel Sims mga ka-agri. Ayan. Wing ba na natin? Okay. Next natin mga ka-agri, yung ating Mel Sims Black cross sa Oak Grove. Ano po? Ito po. So brown red mga ka-agri. Ayan. Wing bananan po natin. Ayan. Sunod po natin mga ka-agri. Ito yung susunod natin yung ating claret. Ayan. So napakapangit na manok. Napakalaki ng ulo mga ka-agri. Pero nakakachamba naman. Okay. Next natin mga ka-agri, yung ating golden boy. Medyo tumapang na po ito konti. Medyo medium stage ito mga ka-agri. Pero pure po ito na golden boy. Ayan. So 6 months po ito mga ka-agri. Ayan. Tinanggal na po natin yung kanyang palong dahil na po. Lawi na. Okay. So bandirado mga ka-agri. Medium station. Ayan. Apa. Alright, sunod po natin mga ka-agri. Isusunod po natin wing banan itong ating McLean over Oak Grove. Ayan. So medyo is high station ito mga ka-agri. Ano po? Ayan. Ayan. 7 months and a half mga ka-agri. Ayan po kanyang mata, mabalasik mga ka-agri. Ayan po. Future broodstag po natin ito. Pang ano doon sa white choco mga ka-agri. Okay, patapos na tayo mga ka-agri. Ito yung ating golden boy na 4 na buwan pa lang po ito mga ka-agri. Ayan, so medyo naghiheni ang kanyang kulay, pero pula po ito. Pagkalugod po nito, sigurado pula po ito. Ayan. Nag-iisa po ito mga ka-agri na sisiw. Ano po? Nag-iisa po. Ayan. So medyo may pamanhiin tayo pag mga nag-iisa lang pong sisiw. Medyo malakas po yung loob natin dyan mga ka-agri. Ano po? Based on sa mga nakatatlo na po ako ng sisiw na nag-iisa. Kaya swerte naman. Okay? So patapos na. So ayan po mga ka-agri, natapos na po tayo sa pagwingban at pagputol po ng mga tahid po ng mga manok natin mga ka-agri. Ayan, so bali 13 piraso po yung ating nilagyan ng wingban mga ka-agri. Ano po? Para po sa hindi tayo malilito pagdating ho doon mga ka-agri sa breeding book po natin. Matitrace po natin kung anong bloodline siya, anong composition po ng manok. So again po, ang wingban po ay hindi pala munti mga ka-agri. Ito po ay para sa markings ng mga manok natin. At kung magsasali po tayo ng mga derbies, ito po ay nire-regulate ng mga association para ma-identify po ang kanilang mga edad ng mga manok, especially po sa labanan ng mga stag derbies mga ka-agri. Ano po? So hindi po
Hindi ho kaho pwedeng sumali sa mga derbies kung wala pong wing ban yung manok mo. Dahil doon po ibabase yung edad po ng mga manok, mga ka-agri. Ayan. So sana po naging tulong sa atin at gabay yung pag-importansya ng paglalagay ng wing ban. Ano po? So maraming salamat po mga ka-agri. Ayan, maulan po ngayon dito sa aking munting manukan. So magbabalik na lang po kami. Pasensya na po kung medyo late ang upload natin. Dahil po medyo busy po tayo ngayon sa school. Okay, maraming salamat po sa mga sumusubaybay. God bless you po. Ingat po sa mga kanyang lugar. Ano po mga ka-agri, maglilinis po tayo pag uminit na naman. Magtatabas po tayo ng mga damo. So dito na po tayo. Maraming salamat po mga ka-agri. Enjoy po tayo.